Chapter 8. A freaking two-timer. A freaking two-timer. Mahinang sambit ni Gade sa gitna ng halik. Mabilis ko siyang tinulak ng malakas at isang dumagundong na sampal ang natanggap niya sa akin. Nilulun ko ang mabigat na bagay na bumara sa lalamunan ko habang hindi naalis ang nanlilisi kong mata sa kanya. Pinunasan niyang dugong lumabas sa kanyang labi gamit ang hinlalaki at pilyong umiti nang magtama muli ang mata namin. Do you like it? Hindi ko pa natapos ang sasabihin nang bigla na siyang hinila ni Maddox mula sa likod at pinasalubong niya kay Gade ang naninigas nitong kamao. Gade did not fight back. Instead, he smirked rascally that turned Maddox to hit his focal point. I knew it. Nang aasar lang siya. Mukhang mapapatay ni Momo si Gade dahil sa nanggagalaiti niyang panununtok. Si Gade naman ay patuloy sa pagngisi na para bang wala siyang pakialam kung ilang suntok nang natamo niya. Maddox! Sigaw ko. I ran closer and I was very grateful when the guards came in. Okay lang po ba kayo, sir? The guards asked their CEO. Tinapunan ko ng masamang tingin si Gade nang maitayo si Momo. He mouthed weak while his eyes were on Maddox. Inayos niya ang coat at tumalikod na parang walang nangyari. Ganon din ang ginawa ni Momo. Nakaalis na siya sa pwesto ngunit ako ay nananatiling tigang sa kinatatayuan. Arjen! Momo shouted from the driver's side of his car. Gulat na bumalik ang paningin ko sa sasakyan. Humihikbi akong tumakbo, papalapit at tumalima ng upo sa passenger seat. I hastily buckled my seatbelt and checked my son from the back seat. Are you okay there? Yes, Mom. Mabilis na umayos ang pag-upo ko nang ipaharurot ni Maddox ang sasakyan. Madilim ang tingin niya sa harap at ramdam ko ang pagkadiin ng kanyang kamay sa manibela dahil sa galit. Tahimik ang buong biyahe at walang may lakas ng loob na magsalita. Ang bigat-bigat ng paghinga ko at patuloy sa pagbagsak ang munting luha. I really got scared when Gade was too close to my son. Ngayon lang pumasok sa isip ko kung gaano kadelikado ang sandaling iyon. Kung sakaling binuksan ni Xander ang bintana sa likod ko, ay tsak na magtatama ang mata nilang mag-ama. Gaano man katigas si Gade, alam kong mararamdaman niyang lukso ng dugo na tinatawag nila. I can't foresee what will happen next if that happens. Is he going to ignore it like he felt nothing? Make my life even worse for hiding his son? Or he's going to take my son away from me? Natutup ko ang bibig at buong lakas na pinigilan ng pagkawala ng iyak. I can't lose Xander. Nakarating kami sa condo ni Momo nang hindi man lang nabawasan ng tensyon. Agad kong inutusan ng anak na umakyat na muna sa taas at magbihis. I want to talk to Momo first. Momo, let's talk. I stopped halfway when he violently cleaned my lips with his palm. He rubbed it until the lipstick disappeared. I winced in pain but I just let it go. He's fuming mad. I don't have the bravery to butt in. I'm sorry, hindi ko nasabi. Anang ko sa kalagitnaan dahil para matigil siya. Kumuyom ang mga kamao nito at bago pa man lumipad sa akin ang kamay niya, ay tumalikod na ito at marahas na sinuklay ang buhok. He shouted his frustration in a deep and croaky voice. Rajen! Sigaw niya nang makaharap. Ba't di mo sinabi sa akin na sa kumpanya kanya nagtatrabaho? Because he's totally nothing for me, Momo. Trust me. He's not a big deal anymore. Neither someone I used to know. Rajen, kahit na. Namaywang siya. Aren't you afraid that he might know about Z? Yes, I am. I am afraid, Momo. Sigaw ko. At sinong nagsabi na hahayaan ko siyang kunin si Z? Momo, ba't ba nagagalit ka? Asik ko. Naguguluhan pa ako. Takot,
Panginig, gulat, lahat nagsama. I'm so freaking confused to what should I feel. Dadagdag pa bang sumamo niyang hindi ko alam ang dahilan? Dahil ba sa hindi ko pagsasabi na kay Gade ako nagtatrabaho? Gaya ng sabi ko, it's really nothing. Kung aalis ako sa kumpanya, he'll still find out. And worst, he will go broader and he might know about Sander. It's better to stay near him so that I can see and know his next plan. Ara dyan, kung alam ko lang nung una, di dapat sa kumpanya ka na lang nagtrabaho. Ilang beses ba nating pag-uusapan hanggat maaari, hindi ako aasa sa kumpanya mo. Hindi ka naman namamalimos, Arajen. Magtatrabaho ka. Mas lalong tumaas ang boses nito. Kahit na, Maddox, ang laki na nang naitulong mo sa akin, sa amin ng anak ko. Sa pagbubuntis ko, magkaanak ako at hanggang ngayon malaki na si Sander. We never felt alone in this battle because of you. Sobrang laki na ng utang na loob ko. Mas lumapit ako sa kanya. I don't want you to claim us as your responsibility since you also have your own life. You're stressed with your business, so mind that one mo. Leave this one for me. Let me surpass this by myself. I'm sorry. Napaawang ang labi ko nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Uminit lang ang ulo ko nang makitang hinalikan ka ng gagong yun. Umakyat si Momo sa taas at naligo. Umakyat din ako para magbihis at mabilis na bumalik sa kusina upang magluto ng hapunan. Adobong manok nang niluto ko since mabilis lang siyang lutuin. We ate silently. I'm so lucky that my son didn't ask about it although he badly wants to know what's going on. His eyes said it all. He kept staring and I did my best not to meet him. How are you, Mom? Nagitla ako nang bigla niyang ilapat sa pisngi ko ang mainit niyang palad. I'm fine. Don't worry about me, anak. Mom is strong as a bull. I smiled. I just don't want you to interfere in the quarrel of the elder Sander, kahit sangkot man ako. Mom, how the hell I can do that? Just promise me, son. I can't be your mom if I don't know how to protect you and myself. Just spare yourself in times like that. Simpleng ngiti ang ginawad niya sa akin. I know it's for the sake of not prolonging the conversation. We continued eating, and I am just grateful enough that Sander didn't ask further. Everything happens for a reason when the next day was my rest day. I can and at least have time to subside the tension. I don't even know how to face Gade after what happened. I cleaned the whole pad and ate ramen since it's the only thing available. Naligo at nagbihis ako ng simpleng damit saka tumalimas sa malapit na supermarket. Inuna kong tinungo ang vegetable station, din mga isda at karne na nilagay ko sa ilalim ng cart. Kumuha rin ako ng 5 vial ng Yakult, tsaka at mga kailangan sa kusina. Huli kong tinungong snack station. Tulak-tulak ko ang cart nang may mabangga ako. Pareho kaming hindi nakatingin sa daan at tutok na tutok sa mga naglalakihang chichirya to add some spice. It was Ashley na nagulat din tulad ko. So as girls routine, niyakap namin ang isa't isa at nagtatalon sa tuwa ng magkita. Batian na akala mo hindi nagkita ng ilang taon. Mag-best friend talaga tayo kay Biggs. Pinagtatagpo kahit saan. Masigla niyang saad. Baka tayo talaga sa isa't isa. Ew, hindi tayo talo, besh. Maloko ko siyang hinampas sa braso na itinawa niya ng malakas. Pareho kaming kumuha ng chips. Kung anong kukunin ng isa ay gayon din sa isa. Marami kaming napag-usapan like anong nakain ng panahon at nagkita kami rito. His boyfriend lives nearby kaya dito na rin siya nag-grocery. Una akong pumila sa counter at nasa likuran ko siya. Kamusta na pala trabaho mo kay Biggs? Okay lang, given na rin naman na mahirap ang pagiging accountant. So, carry bells lang. Sagot ko at nagkibit balikat pa. Kinuha ko ang sukli na inabot ng cashier at nilagay sa cart ang plastic na pinamili ko. Sumunod si Ashley at inumpisahan ng cashier ang pagpapatch ng mga item niya. Di kayo nagkikita ni ano?
Di naman namin kailangan magkita. Once a month kapag magre-report lang ng FS, financial statement. Tumango siya at kinuha ang credit card para magbayad. May Advantage card, ma'am? Tanong ng cashier. Wala, I don't need that. Mas matangkad ako kaysa kay Ashley. Di hamak na mas maganda naman siya. She has a natural bouncy black hair and her vital stats is ravishing. She's the typical beach girl. She's a party goer, an extraordinarily extrovert. We're totally opposites in everything dahilan para mas palagaan namin ang isa't isa. Ikaw, kamusta kayo ng boylet mo? Tanong ko habang tulak-tulak namin ang sariling cart palabas ng mall. Eto at binibilhan ko nga ng grocery dahil walang kalaman-laman ng kusina. Magkasama lang kami kagabi tas bigla na siyang nawala, may pasapa sa labi nang umuwi. Hindi mo tinanong kung saan galing? Ayaw sabihin eh. Kumpanya ng kumpanyang bukang bibig. Hindi naman nagkakaroon ng kaaway yun sa kumpanya kahit mukhang nag-ahanap siya ng gulo lagi. Sungit kasi. Hindi ko alam kung sa akin lang o sadyang bumigat ang hangin sa paligid namin. Nagpaalam kami sa isa't isa nang marating ang parking lot. Kanya-kanya naming sinakay ang pinamili at tinahak ang daan. May mind play tricks again. May bumabagabag sa akin na hindi ko mapagtanto kung ano. Kanina pang paghinga ko ng malalim. I was stuck in the traffic jam and my last moment was Ashley replayed. Isang tao lang kaya ang nasa isip namin? No way. Masama maghinala lalo na't walang sapat na ebidensya. Lalo na at best friend ko pa naman siya.